Refreshing Gracegate Worship. Alam niyo bakit? Yan yung pinag-usapan natin ngayong umaga. Kasi, I'll be talking about relentless. No? Relentless. Yung walang tigil at tuloy-tuloy. Ibig sabihin ng relentless ay, sabi dito, ay incessant. Ibig sabihin ng never ceases, walang tigil, okay? Continuous without a pause. At sabi pa nga dito, oppressively antindi na objective. Oppressively constant, no? Constant. Naalala ko lang, just take it over, no? Over and over. Whenever we have like event mo yung tawag natin, activity, outreach, or tawag dito, conquest. Okay? Conquest to the souls there, no? We put activity, but para tayong passive lang, no? Na, saan tayo, Pastor? Punta tayo sa Jollibee. Sige, Pastor, punta kami sa Jollibee. Wala lang, di ba? Wala lang. No? And we saw people being saved at nandoon, wala lang din tayo. We don't react, we don't thank God. No? Dapat mayroong attitude na, Lord, thank you for these souls. Salamat, Panginoon. Guide mo ko ngayong araw na to, papaano ko mai-connect ang sarili ko sa kanila. Yung mga ganyan. Tapos, inahanap ko kasi ito kasi ganitong attitude namin to our churches doon sa home church ko na pag may mga ganyan we encourage our pastor. Pastor, maganda yung ginagawa natin ngayon. I never heard anyone talking to me like that for a long years, no? Na magsasabi sa Pastor, pag-pray natin yung mga yan, tama itong gagawin natin. Tulad niya sa Jollibee, di ba? Yeah, Pastor, pag-pray natin mga souls na ito, mag-invite pa tayo, Pastor. Ayaw mo that the Lord will open the way, that the Lord will talk to our invites na sila ay kausapin ng Panginoon to come and to absorb the Word of God. So, ang buhay kasi Kristiyano, hindi siya hindi siya stagnate. Tulad nito, na-confine na tayo ngayon dito, di ba? But anong gagawin natin? Every 2 Sundays nandito tayo. No? Sabi ko nga sa inyo, I'm a pastor na hindi ako mapakali. Right? Kaya sabi ko, kahit na sa mga gamit, gusto ko mabago lahat ng mga gamit for us to be encouraged, no? To fund the church more, to pay our tithes, to give offerings so that we can buy yung mga gamit that it's suiting sa ating mga ginagawa. Alam niyo ba yan? Ay, yung mga ganyan. So, hindi tayo mapakali. So, for us, maging relentless tayo. Hindi, constant dapat yung atin. Simula na tayo nakatanggap sa Panginoon, we establish, and God established relationship with us. Dapat tayo, yung hindi tayong pakali. Mayroong irritation. Tawagan ni Bishop Oriel, no? Irritation ang tawag niya doon, na hindi ka mapakali dahil there is something in you na na talagang parang may karayom na tumutulak sa iyo to do more and more para sa Panginoon. So, yung buhay Kristiyano, tumanggap na, tapos 10 years na ako sa church pastor, ay ayun na, okay na, ganito. Sa ngayon lang, no, kung napansin nyo, matindi pala yung pag nagkaedad ka na, no, meron ng mga limitation sa iyo. Mabuti naman at merong Joshua na umaalala sa akin.
pagbuhat na kahit maliliit yan, ang tindi ng effect sa akin yan. Mayroong Joshua. Pag minsan naisip ko, bakit kailangan ko pang service ni Joshua, Pastor Joshua. If there's anyone in the church who can volunteer and say, Pastor, wag kang mag-alala, I will be there and I will help you. Last Sunday, pag uwi namin dito, nagulat ako kasi ang Innova, ang sakay niya, sabi ko 4 lang, pero parang ang sakay niya parang 8. Tapos sa likod, may nakaupo pa doon sa may likod. Well, sabi ko, hindi siya for Innova, no? Kailangan natin ng isang sasakyan na parang si Blue Faith, 'di ba, na pang bara-bara talaga. Pero they're there to bless us and to observe so that they will also apply the same, no? Sa kanilang mga conquest. Is a new church, is a baby church. Ganyan. Pero sabi ko, Joshua, balik ka dito, 'di ba naghihilot ka? Kasi sama na ang pakiramdam ko, hinilot ako ni Joshua, ganyan. Hanggang nakatulog ako, parang 2 hours niya ata ako hinilot. Ganon, sabi ko, ang tindi naman ng ministry ng batang ito. Okay? Alam niyo ba, nagkukulot ng buhok yun, nagre-reband yun. Baka gusto niyo magpa-reband sa kanya. He's a workaholic guy, no? Na lingkod ng Panginoon, nagda-drive siya, nag-ano siya lahat. Kaya, kahit na private na pera ko bibigay ko sa kanya to bless him what he's doing, no? So ganyan, to bless also the church, para yung nating operation natin sa church do diretso din, okay? Do diretso din yan. So sa inyo na parang hindi nyo naramdaman yung ganon na kind of service para sa Lord, it's time for us na mag-isip-isip tayo kung tayo ba ay napapakinabangan ng Diyos para sa sarili nating church. And why other people from other church, pastor pa naman, he is volunteering, to do good things para sa atin. Sabi nga niya, Pastor, wala ba tayong ngayon? Practice ngayong linggo na to para sa susunod na linggo. Sabi ko, may meeting kami. Pero, Pastor Louie, may sakit. Hindi tayo makapag-meeting. Gagawin natin. So ba, kailangan ba natin ng activity for us to keep going? Yung ba yung nagpapago sa atin? Or within us, sa puso natin. Come on. Ayun. Within us, sa puso natin na yun yung nag-urge sa atin to do something for the Lord. Kasi dapat manggagaling dito sa loob. Every time na meron tayong gagawin, na sabi natin activity. Actually, it's not activity. I don't like to call it activity. No? Gawain, no? Ministry to touch other people. Dito nagagaling sa atin. Yung mga material things, yung pinapakain natin sa kanila, secondary na lang yun. But the ministry na kailangan, nandoon tayo, ang presence natin, with a prayerful, attitude na meron tayo doon, na kahit natin hindi sila i-pray over dyan at the back, nakikita mo sila, sabi mo, Lord, continue to bless His people. Okay? Now, relentless. I'll talk about relentless. And ito yung kay Paul, Philippians 3:7-11. Parang 7:11 na. Sabi ni Paul, but whatever was to my profit now, I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss. Tapos sabi niya, compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them rubbish, that I may gain Christ and be found in Him. Alright? Not having righteousness of my own that comes from the law, but that which is true faith in Christ, the righteousness that comes from God and is by faith. I want to know Christ in the power of His resurrection and the fellowship of sharing in His sufferings, becoming like Him in His death, and so somehow to attain to the resurrection from the dead. Parang sinasabi ni Paul na ganito, everything he profit,
education na kanya inattained, yung social status na meron siya. Social status is a member of the Sadducees. Ang Sadducees is the elite group, no, of all the religious and yung mga political. And he is a member of Pharisee. He is also a member of Sanhedrin, and he has this political influence. Kaya marami siyang napapatay ng mga Christians because of that. At alam niya, ang ginagawa niya, banal at tama sa harapan ng Panginoon. Can I have that, yung book na maliit lang? Ito po yung Torah, no? Yung Torah, ito gift ito ng boss ni Pastoral Lewis sa akin, yung Jew na boss niya. Although yung boss niya ngayon ay Jew rin. Okay? So from Amsterdam pinadala sa akin to. Ang Torah, ano bang Torah? Is the simple lang, is the first 5 books of Moses. Okay? And next to this, yung Talmud nga, But, si Paul, yung education niya nanggaling sa 5 books na ito. He memorized the law. The Levitical law, alam niya lahat yan, no? And, yung education niya, kargado. Ay? Kung may doctor of doctors, ng mga doctors, ito po si Paul. Matindi to, no? And I think he hindi lang ako sure. But he learned also from Gamaliel. But anyway, natin yan, napadaanan ko lang naman. Si Paul is the master of law, both land and the Torah, being held high in the high echelon of the society. Siya yung nasa top, no? He's a member of the top. Sino bang member dito ng kung anong organisasyon? Ano bang member kayo? HOA, Association, Homeowners Association. Ako, sikreto lang natin to, pre-broadcast naman natin. Member ako ng Crossword Fraternity, Fraternity, dahil may mga babae kaming kasama. And yung na yan, yung fraternity na yan, are all military. Okay? Military. So, masaya, no? In my days na ako, for example, sa ROTC ko dati, wala akong gastos kasi sagot ng fraternity. Mga espada mo, lahat na personal effect mo, combat shoes, lahat, hindi ako bumibili because I am a member. And ang aming mga members, may mga professor ng Philippine Military Academy, Police Academy, nandiyan nakakalat lang, and officers, regular officers of the Army, Air Force, blah blah blah. So, alright, now, ito si Paul. Lahat na ito na nakuha ni Paul ay walang kwenta. Okay? Kung nandyan ikaw sa katayuan ni Paul, itong lahat na to, walang kwenta. Kaya alam sa akin, one time meron tayong member na mayaman, bilyonaryo. Naalala niyo siya? Huwag niyo na sabihin yung kanyang pangalan. Sabi, hindi ako intimidated sa mga ganyan. Doon dating sa church din. We pray for a billionaire, pero merong sumira sa billionaire natin, di ba? Okay? So ako naman, steady lang ako. Kasi, sabi ko sa inyo, yung mga ganyan na mga sa sociedad, hindi mo alam yung takbo ng utak. Diba? Ako naman, hindi mo talaga ako ma-intimidate. No? Ang sabi ko sa kanya, yung ate ko, nagtatrabaho sa company mo. So, I cannot work for your company. Ilang beses yon. Okay? So, sabi ko, so, nung pinagbigyan ko, ang resulta ay, yung church ay nagulo. Did you get the point?
Kaya sabi ko, I will not be around, no? I will put some people, and those people na ilagay doon, di ba? Doon naman siya nasira. So, parang, we have these wealthy people around us. And, just like Paul, you know, itong isa na to, yung duman sa atin, ginamit niya kanyang influence, you know, for his personal. I doubt if he really found Christ because this is kind of life na meron siya ay hindi Christian. No? Si Paul, when he found Christ, sabi niya, everything, ito ay walang kwenta. Alam nyo, in the later part, di ba, si Paul, iniwan niyang lahat. Hindi siya nagpatuloy sa kanyang ginagawa dati. And he became a tent maker. Alam niyo yung tent maker? Yun, gumagawa ng tent. Kaya si Paul, no, is an example of a pastor na naniniwala sa blessing ng pagtatrabaho. Alright? So, he provide for himself and for the ministry because he is working. Alright? Now, ang sabi niya, ang profit ko, I consider it loss. Everything considered loss. Everything considered rubbish, walang kwenta. The law that I have the law, I believe in the law, pero wala pala itong katwiran na dala-dala. Okay? You know, ang katwiran natin ay kay Jesus Christ lamang. So, lahat yan, versus, ang sabi niya, lahat yan walang kwenta for the sake of Christ. Kargado siya, pero when he found Christ, may nangyari sa kanya. Versus the surpassing greatness of Jesus Christ, the Lord. Righteousness from God by faith. Nung tinanggap niya ang Panginoong Jesus, when he encountered God, itong nakita niya. Okay? There's that surpassing greatness of Jesus Christ. Of all the things na kanyang dinaanan at meron siya. Wala palang kwenta ito. Okay? Wala palang kwenta ito. Mas matindi pala ito. Okay? Ang sabi nga niya, knowing Christ, the power of His resurrection, the fellowship of sharing Christ's suffering to be like Jesus in His death, to be resurrected from the dead. Pag-isipan po natin ito. Kung isipin natin that yung katwiran na that righteousness is only available from God by faith in the Lord Jesus Christ. Yun ang hindi niya alam. Na yung nalaman niya, ito ngayon sabi niya, he's pushing to know Christ. No more Jesus. Hindi dito yung pag minsan we are fed every day, every Sunday, ng salita ng Panginoon para i-feed natin itong utak natin. Hindi. Dapat dito sa puso dumarating, pupunta yung ano natin. Yung knowledge of Him, that the more we know Jesus Christ, the more we love Him. Sabi niya, to be like Jesus. To know the power of His resurrection, that His resurrection gives power for all the living who believe in Him, who believe in Jesus Christ, to do more. Kaya relentless walang tigil dire-diretso ang kanyang paglilingkod sa Panginoon Because of that power of the resurrection. That there is the fellowship. Dapat pala partakers tayo ng suffering ni Christ. Ano ba, Pastor Henry, magpapako pa tayo. Wala tayong ganyan-ganyan. Pag minsan, di ba, we need to do something to serve God na merong na-involve yung physical natin. Okay? Yung physical natin. Pag wala, edi hindi kompleto yung pag-serve natin sa Kanya. Because we are part of the suffering of Jesus Christ. Christianity is not about blessing, it's not about prosperity. Alright? But there is that
element of suffering. Pag merong tayong dinadanas na kahirapan, hindi tayo mahal ng Diyos. Kundi dahil we are partakers of His sufferings. Simple lang yon. Nagkakasakit tayo, napipigilan tayo para gumawa ng magagandang bagay para kay Jesus. Diba? Sufferings. Diba? Merong, tormentor sa iyong pamilya na dahil ikaw ay nasa Panginoon, no? Marami silang ginagawa. Sufferings. And even pastors are not spared, no? Naglilingkod ka na sa Panginoon. Alam mo, yung mga naranasan ni Pastor, ang dami. Totoo lang talaga. Dati kargado ako sa mga na-observe ko. Pero nung pastor ako, doon ko naranasan na matindi pala talaga atake. No? Pag minsan inisip ko, sabi ko, babalik ako, tumugtog sa mundo, after na tugtugan, iinom, magsisigarilyo, uwi ng bahay. Ang dami kong kaibigan. Pero saan pa, nandun ka, binigay mo ang buhay mo sa Lord, nagpa-pastor ka, you mentor others, di ba? Hindi, pinapakilaman yung mga buhay, but to know your people is to better mentor them. Tama, di ba? Para alam mo yung konteksto ng kanilang mga dinadanas. Alam niyo yun? Ha? Pag pastor, nagbibigay ka ng advice. Mabuti na lang sa Grace Gate, talaga, walang lumalapit sa amin para humingi ng advice. Thank the Lord. But that's not supposed to be. No? Dahil pag pastor ka, your pastor is given that kind of authority and wisdom. No? Na pwede kang pumunta doon kung i-consult mo, pastor, okay ba itong mga pamangasawa ko? Ba't hindi kayo Kasi hindi nga kayo guilty, di ba? Ayan, ganyan. Pastor, mag-open ako ng negosyo. Okay ba itong negosyo na to? Sabi ko sa'yo, wag lang yan. Ano yan, laban sa gobyerno yan. Di ba, may mabibigay talaga kami. For example, ito, bibigyan ko sila, alam nyo, Jesus is Lord na yan. Yan na lang yung natira sa, sa tinutugtugan namin cafe dati in Manila. The lesson I learned from that Praise Cafe is, we put it on the second floor. But no cafe survives at the second floor. Kasi, ang cafe dapat makikita kagad ng tao. Kaya pumunta ka ng Europe, ang mga cafe nasa baba. Nandun sa mga, ano tawag dito? Sa mga, sa Iloilo kasi merong festivity mo, walk na makita mo lang dyan, parang Europe. Sa baba sila lahat because of the accessibility. Kasi sabi ng boss namin na the next time around, we will put up H2O Praise Cafe, we will put it on the ground floor. Those are basics talaga sa And ako, marami akong alam diyan because I give by experience and one of the advisors pagdating sa Pastor Henry, Pastor Antonio, mukhang ing lang ito. Pero running Education Culture International, hindi nyo lang alam. Kami ni Pastor Louie, simple lang naman kami. We don't announce what we have, ganyan. So, sometimes, ganito, may mga bagay-bagay, na kailangan din natin i-consider. And I pray also na yung mga yung mga negosyo natin, lalo na yung sila Victoria, meron silang Big Bro. Buti na lang hindi sila kumuha ng limonyo. Hindi karoon ng di ba? But anyways, yung mga ganyan na may pwesto sa tamang pwesto, may ilagay sa tamang pwesto. But anyways, mga kapatid, ba't tayo napunta doon? For the sake of Christ now, the fellowship is sharing, meron tayong naranasan na mga hindi ka nais-nais. But because
we are connected with Jesus Christ, sufferings are normal. Amen po ba? Tapos, ganito. Ito ba ito? Just like Paul, to be like Jesus in His death. Naisip ba natin ito? Na tayo lahat, na Kristiyano, na magiging kagaya ni Kristo sa kanyang kamatayan. That we suffered, we die, because we led people, many people at the cross, at the foot of the Lord Jesus Christ. Habang iniisip ko ito, sabi ko, I don't want to die for nothing. Na wala ako na-accomplish at the feet of the Lord Jesus Christ. Kanina, sabi natin na people came to Grace Gate. The first time na pumunta sila ng Grace Gate, we offered salvation. You know why? Baka mamaya hindi na makadaan ng Grace Gate yun. Pero at least, sa puso niyo, ay, tumanggap ako sa Panginoon. So, wherever they are, whatever Christian church na meron sila, I don't care. Basta, dumaan sila ng Grace Gate at doon sila tumanggap sa Panginoon. Okay? Nakita ba natin yung scenery na ganyan, no? That, just like Paul, sabi niya, to be like Christ, no? In His death. And also, to be resurrected from the dead. Ang goal natin ng bawat isa sa atin, mapabiling kay Kristo. At also, at the last days, ano, pagdating ng paghukom, buhay man tayo o namatay na tayo ng una, ay tayo ay magkakaroon ng resurrected body. You know why? Yan po yung proof na tayo ay nakay Kristo. Nang faith natin, hindi natin nailagay doon sa maling sandalan, but isinandal natin ito sa ating Panginoong Jesus who died and rose from the dead. Okay? So, ito, sabi niya, all that Paul has experienced in Jesus surpass all Paul's achievement. Ang na-experience ni Paul ay mas matindi pa ang kanyang natanggap doon when he found Christ. Guys, ganito. Naging Kristiyano tayo. Kailangan tuwang-tuwa tayo doon at magiging malalim ang ating pag-appreciate ng ginawa ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Dapat. Okay? Dapat. Yung bang every time na makikita ko sa kayo, no? Every time, hallelujah, Pastor, praise God, I'm alive. Diba? Pastor, I have victory. I have testimony. Pwede ba ako mag-testimony? Alam nyo bang service natin ngayon? Wala na sa regular letter G. Hindi letter G, letter G. Dapat may mga element ito ng may mag-special number, may element yung service natin dito ng pagpatutuo sa Panginoon. You know why? Yan po yung isa sa mga pinanggagalingan ng pagpapatibay ng ating ating fellowship. That is why Hebrews, sabi ni Hebrews, no, huwag niyong kaligtaan na mag-gather together. Yes, Jesus naman, the Holy Spirit, kahit saan naman yan eh. But the church is not a church kung hindi nag-gather together. Because nandoon nangyayari ang pagpapatibayan ng bawat isa. Okay? So, there's no experience for Paul ng mga ganyan when before he found the Lord. But when he found the Lord, maraming mga bagay, no, na hindi niya ipagpalit. Amen po ba? So lahat na ito ay naging walang kwenta nang dumating si Kristo sa buhay ni Apostle Paul. I will go further. Paul, he worked for it almost all of his lifetime. But he worked for nothing. Alam niyo si Solomon, si King Solomon, di ba? Nakita niyo lahat, ang dami niyang pera, no? Lahat mabibili niya, lahat nakakamtan niya. Pero at the end of the day, sabi niya,
meaningless. All these are meaningless. All these are rubbish. Di ba? Lahat na na-achieve mo, all these are rubbish. Alam nyo, yung si Joshua, kinikitaan na namin siya ng intelligence. No? Intelligence. But every time na meron siya, Josh, you are more important than this. Your relationship with Jesus is more important than the medals that you receive. So, ang kanyang attitude, wala dun sa reward o sa kanyang mga award. Simple lang. Parang bato lang din siya na, sige, natural lang na dumarating yan. Because yung relationship natin kay Jesus is more important. So, si Paul, he worked almost of his life to gain all this. Na akala niya, lahat-lahat na influence na yun, kailangan niya. Kayo ba'y kilala na inyong barangay captain? Lalo na ngayon, kailangan niya makilala kayo, malapit ng eleksyon. Nakagawad nyo. Ano ba ang influence na meron kayo, no? That you work for it. Alam nyo dito sa sa Pangasinan, mayroong isang bayan sa Pangasinan. Ordaneta, no? Carmen Ordaneta. Pagpasok mo ng ganyan, parang Santo Tomas ba yun? Sino familiar? Pangasinan. Taga Pangasinan kayo, di ba? Isabela kayo, buti naman. Basta, merong isang bayan na along the road, papunta sa Bautista. Makikita mo, kaliwat ka ng mga bahay. Attorney, doktor, ganyan. Nakalagay yung plake doon sa ng bahay nila. Kaya yung mga plake, nag-uusap, nagpapaligsahan, kaliwat kanan, ng mga ng mga achievements ng mga anak na nakatira doon. Totoo yan. Kung nakapunta kayo doon, makikita mo pag ganun-ganun ko, doctor, nurse. Doon, makikita mo yung dinidisplay ang kanilang mga achievement. Sino ba mahilig na ilagay natin, yung mga na-achieve natin sa buhay natin? Ako, ang dami kong certificates, pero wala kayo makita po dito certificate Yung ko lang, graduation ko na super guwapo. Black and white na lang yan kasi yung colored ko, ninakaw ng snatcher. Okay, black and white. So, sino ba nga mahilig, ilagay ang mga achievement sa unahan o sa dulo ng pangalan? Sino dito? Maliban sa junior ka o senior ka. Tama, di ba? May nakalagay, kunyari, Henry Alombro, PhD, di ba? WD, MD, like that. Okay? Yung pampahaba ng pangalan, yung mga extensions nilalagay, maraming mga tao ganyan. Maraming tao na karoon ng doctorate. Doctorate na credits. Na hindi naman nag-aral. Na-confer lang sa kanila. Yung iba nga nababayaran lang. Gusto mo maging doktor? Okay? O philosophy? O bibigyan ka namin. Ko-confer ka namin. Pagkatapos bayad ka lang 200,000. Yung mga ganyan. Pero alam mo, meron akong professor. Sabi ko sa kanya, Sir, bakit while I'm driving, sabi ko sa kanya, Sir, bakit hindi ka pursue ng studies mo for doctorate studies? Alam, sabi sa akin, sabi niya, alam mo, hence, kailangan ko i-pursue muna as requirement yung 5 units na yan. 5 units na the same subject, 5 units, and 35 of that 5 units. So, 5 times 35 bago ka makapasok doon sa regular PhD. Alam mo gano'ng kahirap kahirap nang makagawa na ganyan yung Doctor of Theology. Kaya ang post ko kaninang kagabi, kailangan na ng mundo ng Doctor of Theology kasi marami nang may sakit sa theology.
Kasi, bihira po yan, yung Doctor of Theology. Bihira po yan. Kapag mayroong Doctor of Theology, gaganon ka agad ako. Kasi alam ko kung gaano kahirap kunin yan. Hindi yan, binabayaran yan. Binabayaran ng dollar yung tuition fee mo. Di ba? Hindi yung katulad ng pinag-aralan mo, masters ka na ganyan. Ano masters mo libre? Ngek. Pag libre, wala. Di ba? Mag-question ka na kaagad, di ba? So, nag-graduate ka na hindi ka nag-spend ng any. Maliban kung scholar ka. But you know, 18 units is nothing to do. Wala yan doon sa mga requirements na totoo. Okay? Nag-gets nyo? Yung mga doctors natin dito, mga physical doctors natin, sandali lang nag-aral yan. No? Baka ngayon, makukuha mo na yan ng mga 10. No? 10 years. Okay? But anyways, mga kapatid, ito sabihin ko sa inyo. Maraming nagpursu ng studies na walang laman ang church. Maraming mga pastors na nag-aral. Sa pag-aral nila, dinamad na sila mag-outreach, mag-reach out, mag-pioneer ng church. Kaya ako, masaludo ako doon sa mga pastors in the province. Makita mo yung mga churches nila. Ang lalaki. Pero, kapos sila sa preparation. Alam niyo ba yung KBLTC natin? Yung natin, Bible Learning. Marami nang inaabot ito ngayon. Sobra ang daming inaabot. At ibabalik natin siya dito for leadership training natin. Kasi nga relentless tayo. Hindi pwedeng titigil tayo. We must do something para sa ating sarili at para maintindihan natin and we can be trained more to reach other people. Okay, now, paano natin i-apply ito, yung kay Paul nga, sa atin? How this apply to our present commitment and dedication to the Lord? Kasi, we're talking about Paul's dedication sa ating Panginoon. So, now, sabihin ko na, we are living also after Paul's experience of serving the Master. Ang experience ni Paul ay nagiging experience din natin. At magiging experience din natin. Mayroong nagsasabi na ang experience daw hindi pwedeng ipangaral. Mali po. Because if this is the whole Bible is full of experience of people na nakasalamuhan ng Panginoon. And yung experience nila, yun, in the old times nga, hindi pa nakasulat, di ba? Pinapasa na lang. Okay? Tulad sa Old Testament, sabi na, oh, Israel, the Lord our God is one Lord. Okay? You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Pinapasa lang yan. Pinapasa. No? Wala pang written dati. Because of the forefathers' experience, no? Nag-cross sila sa river, nung sa wilderness land, naranasan nila yung miracle of manna, na-experience nila yung fire sa gabi, the presence of God in the clouds in the day para hindi sila mainitan. They experience yung water, no? From the desert. Nung nauuhaw sila at nag-complain sila, and si Moses, with his, he struck the stone. Hindi lang stone yun, mountain pala yun, no? No, nag-agos ng tubig. Parang isang dam na nabuwal, di ba? At yung mga tao ay nakainom. And these people experienced God. And they wrote everything. Kaya nga, itong mga taong itong palagi lang nagsasabi na, sa Word of God lang tayo. But the Word of God is full of experience. Okay? Pero si Paul, okay? Si Paul, sa kanyang mga naranasan na mga kanyang achievement, ang tindi. Ni minsan, hindi nakita si Paul nung siya ay na-convert into Christianity. Hindi mo siya nakita nagyabang. He always humbled himself. Niyuyuko niya ang kanyang sarili. Kahit sino man niya kanyang kaharap. He humbled himself. Kaya sabi niya, I want to know Christ.
and the power of His resurrection. Refreshing Grace Gate Worship. The bright blue sky, the flowers bloom, your fingerprints on all creation, so marvelous and true. You're faithful and compassionate, slow to anger, rich in love. You paid the price so I can stand to worship you alone. I want to hear your voice again, gently calling out my name. Like the rainbow that comes after rain, shows a covenant you've made. Jesus, my all, my Lord and King, I give my life, my everything. You're the treasure that my heart will seek. You're the reason that I live. Jesus, my all, you make everything beautiful in His timing. You're the one who makes my life complete. Let me be an offering. You make all things so beautiful, the bright blue sky, the flowers bloom, your face